Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Muli, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kukunin ko po yung isang talata sa buhay ni Cornelius sa Book of Acts. At ito po yung kabaliktaran ng ating pag-aaral kasi ang ating tatalakayin ay patungkol sa spiritual laziness. Sobrang tamad sa kabanalan. Pero itong si Cornelius ay baliktad, masipag sa kabanalan. Sabi po ng Acts 10:2 ay ganito, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sangbahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. So nandito po sa verse 2 yung lahat ng katangian ni Cornelio, sinabi doon sa verse 1, siya po ay nagngangalang Cornelio, centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. So, isa sa katangian niya ay masipag sa kabanalan. Baliktarin po natin ito. Spiritual laziness. Walang problema doon sa masipag sa kabanalan. Blessing ka, inspirasyon ka, bibigay encouragement ka. Pero ang dami ko nakita mananampalataya, napakatamad Iba pa doon sa tamad physically ito yung sa kabanalan sa spiritual. Okay? Tamad umattend ng church, tamad manalangin, tamad mag-devotion. Ultimo nga umaawit na sa church, tamad pang umawit Tamad mag-soul winning, tamad sumuporta sa gawain, tamad mag-prayer meeting, tamad mag-discipleship. Lahat ng patungkol sa Diyos, napakatamad. Pero sinasabi niya, Kristiyano siya. So meron lang ako babanggitin na ilang bagay about spiritual laziness. Tingnan nyo po ito kung nangyayari na sa inyo. I-check natin ating mga sarili. Una, pag sinabing spiritual laziness, you recite prayers but do not feel the words. Baka ikaw ay nananalangin nga, pero actually, hindi na talaga, wala na sa puso mo at parang basta makapanalangin ka na lang. Pero hindi mo na napifeel yung mga bagay na sinasabi mismo nung laman ng prayer mo. You recite prayers but do not feel the words. Next, you do not live out your relationship to God. Tamad ka nga kasi spiritually, mananampalataya ka, malinaw sa'yo, naligtas ka, pero hindi makita ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo maipakita sa araw-araw, parang lumalabas, Kristiyano ka lang pag linggo dahil a-attend ka ng church. Pero Lunes hanggang Sabado, hindi makita si Jesus sa buhay mo. Next, you read the Bible but do not seek to understand it. Binabasa mo, pero hindi ka na interesadong alamin pa't magpakalalim. Alam nyo, itong pag-aaral ng Biblia, pagkain ng ating kaluluwa, ninunguya natin, ninanamnam. The more na lumalalim ka, ang sarap. Maaring umaattend ka na church, nakikinig ka ng preaching, pero mababaw lang. Hindi ka ganun ka-interest. Hindi mo masabing na bless ako spiritually ngayon. So you read the Bible but do not seek to understand it. Baka nangyayari sa atin ito. Pag nakita mo yung mga yan, spiritual laziness po yan. What else? You care more about worldly things over God. Mas malakas ang dating sa iyo at magnet ng material ng mundong ito o anuman ang meron sa sanlibutan ito kumpara sa Diyos na Panginoon mo at tagapagligtas mo. Mas masipag ka sa pisikal, sa material, sa social, masipag ka sa mundong ito, sa makamundong bagay, tamad ka sa Panginoon. So, i-check natin. Last, you believe you already know everything about the Bible and God. Ito nakakatakot pag dumating sa atin, mga kapatid. Yung sasabihin pa lang ng preacher, open your Bible please in the book of Matthew, alam ko na yan. Lahat na lang ang nasa depensa mo sa puso't isipan mo, narinig ko na yan. Alam ko na yan. Yung dumating ka na sa point na pakiramdam mo mataas ka pa sa Diyos, alam mo na all-knowing ka na. Parang hindi ka na tinatabla ng mensahe, parang walang panibagong mensahe ang Diyos sa'yo, lagi alam mo na yan, narinig mo na yan, sobrang pamilyar ka sa Biblia, sobrang pamilyar ka sa talakayan patungkol sa Panginoon,
At dahil dyan, ang totoo nun, napakatigas na ng puso mo, napakalayo mo na sa Diyos, at ang katotohanan yan, isa kang tunay na tamad pagdating sa spiritual na bagay. Hindi ka magkakaroon ng changes, hindi ka magkakaroon ng growth, hindi ka magkakaroon ng maturity. Wala. Ang tendency niya parang wala ng spiritual blessing sa'yo. Pero alam ko na yan, narinig ko na yan. O, yan na naman ang ginamit na talata. You believe you already know everything about the Bible and God. Spiritual laziness. 5 po yung binanggit ko, i-evaluate natin sa ating mga sarili. At kung ito'y nangyayari sa atin, isuko natin sa Panginoon. At kinakailangan baguhin natin yung bagay na yan. Or else may kalalagyan tayo sa Diyos. Gayahin natin si Cornelius, masipag sa kabanalan. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kanot.